Hello po sa inyong lahat. Magandang araw. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia and welcome back sa ating programang Dear Mama Mia. Alam ko na nag-aabang ka na ng storya para ngayong araw pero bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa inyong lahat na mga nakasubscribe na sa ating channel. Maraming salamat po. Kumusta naman po kayo? Naway naging masaya kayo sa pag-subscribe nyo dito sa ating channel. Naway na-inspired kayo. Naway nagkaroon kayo ng panibagong ah, paraan o panibagong dahilan para mabuhay. Charot lang. Anyways, kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Dasal ko po yan sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng ating mga subscribers. Naku, bago po tayo dumapo sa ating kwento para ngayong araw, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa mga previews nating mga videos. Maraming salamat po, lalo na yung mga unang beses pa lang na nakarinig ng ating programa at minumukbang na ang ating mga videos. Maraming thank you po. Kayo po ang dahilan kung bakit namin pinagsisikapan na makapag-upload araw-araw. Kahit na meron kaming mga ibang ginagawa, naku, kailangan talagang basahin ang mga ipinapadala niyong sulat nang sa ganon ay ma-inspire naman ang iba sa mga sarili niyong kwento. Alam ko na meron dito sa inyo na nakikinig ng ibang kwento pero nakapagpadala na rin sa atin. Antay-antay lamang po kayo dun sa iba na hindi pa po natin nababasa kasi masyado pong maraming liham na pinapadala sa atin araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung magkaroon man kami ng sapat na panahon, paniguradong hindi lang isang storya bawat araw ang ating i-upload. Yan ay ating tututukan sa mga susunod nating episodes. Huwag muna ngayon dahil medyo busy pa, medyo may ginagawa pa. Anyways, kahit kayo ay busy, ay pinapakinggan nyo pa rin ako. Kaya naman, I owe you my thanks and my appreciation. Thank you so much, everyone. And syempre sa lahat ng mga taga-Qatar, Dubai, taga mga Marikina. Hello po! Meron tayong listeners from Marikina. And syempre sa lahat ng naka-appreciate sa storya ni Ariel. Naku naman, ang dami-daming na-in-love tuloy kay Ariel. Sana ganun ang mga lalaki, no? Sana ganun katibay, ganun kapuro kapag nagmahal. Pero sad to say, iilan lang po ang mga katulad ni Ariel. Kaya naman, nako, kung nakahanap ka ng katulad ni Ariel, nako, sana i-cherish mo siya habang buhay. Hello po kay Maria Julieta Ariola. Maraming salamat sa iyo. And kay Emery Tutar, kay Kim, maraming thank you. Didi Valencia from Bicol. Sa Cancio family, Mayet Gilbert, Gamay, and Yogo. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga Dumaguete. Thank you so much. Sa mga taga Kuwait, Joey Chuga, Joycel, Gacho, nakikinig raw while working. Kay Richie Malang from Binangonan, Rizal. Hello sa mga taga Russia. Ayan, nasa Russia daw si Julene Kabuha. Thank you so much. And sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat po. Marvy Montesilio, Marites Laureta Yante, maraming thank you sa mga nagtitinda raw ng karne sa palengke ng Manawag, Pangasinan. Ayun. Advance happy birthday sa asawa mo sa February 10. Ayun, ang layo pa pero sige, batiin na natin. Hello po sa mga na-late raw sa pakikinig nating kwento. Okay lang yan, basta pakinggan nyo pa rin. Hello kay Liprof, sa Liprof office, kay Ramvi Rosel George, mga daily dose daw nila ang ating programa. Maraming thank you po. Hello sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga na nagko-comment. Mary Beth Santos, maraming thank you. Dino Ismael, salamat. Jessa Fernandez, thank you so much from Quezon Province. And syempre kay Jocelyn Channel, maraming salamat po sa inyo. And Emily, kay Talia Bacornay Labto, maraming thank you sa iyo. And syempre sa lahat ng mga naka-appreciate sa bawat kwento na ating ibinabahagi dito. Alam nyo po, yung mga kwentong yan ay galing naman po sa mga listeners natin na talaga namang
ibinabahagi ang kanilang mga sariling kwento ng buhay. Maraming maraming salamat. Alam nyo, sa kwento na ibinabahagi natin araw-araw, isa lang po talaga ang leksyon na natutunan ko sa kanilang lahat. Kanya-kanya po tayo ng buhay, kanya-kanya po tayo ng mga pagsubok. Kaya naman, hanggat maaari ay huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Anyways, kayo ba naniniwala kayo na ang mga mahirap ay talagang nananatiling mahirap at ang mga mayayaman ay nananatiling mayaman? Kung sino pa yung nahihirapan, sila pa raw yung mas pinahihirapan. Nako, pakinggan natin ang storya ni Lian dito lamang sa Dear Mama Mia. Bakit kung sino pa yung mga nahihirapan o naghihirap ang kalagayan ay lalo pang pinahihirapan ng lipunan? Bakit kung sino pa yung nagmamahal ng tapat ay siya pang naiiwan sa ere sa huli? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lian. Bata pa lamang, Mama Mia, ay alam ko na po na talaga namang mahirap ang aming buhay. Wala pong trabaho ang nanay ko habang ang tatay ko naman ay umi-extra lamang sa mga nagpapatayo ng bahay sa aming lugar. Kumbaga, construction worker siya, Mama Mia. Kung wala po siyang tawag o kung wala po siyang ganap sa isang araw, ay nagkakargador din siya sa pinakamalapit na palengke sa aming lugar. Kaya naman, isang kahig, isang tuka talaga ang naging buhay namin. Mahirap na mahirap. Araw-araw, nakikita kong nahihirapan ng mga magulang ko. Gabi-gabi, naririnig ko silang nag-aaway habang umiiyak naman ang nanay ko at sinasabi sa tatay ko na sumasala na naman kami sa pagkain. Alam kong naaawa na sa amin ng aming mga magulang. Mama Mia, maniwala kayo't sa hindi. Naranasan po namin na isang beses lang kumain sa isang araw. Ganun po talaga kahirap ang naging buhay sa amin. 5 po kaming magkakapatid. Lahat kami ay hindi po nakapag-aral. Ako ay hanggang second year high school lamang. Hindi na nakatapos ng high school kasi hindi na kinakaya ng mga magulang ko. Mama Mia, ultimo uniforme namin sa school ay pinaglumaan po ng aming mga kapitbahay. Oo, mga mahihirap din sila pero hindi rin siguro kasing hirap sa amin. Kami kasi, Mama Mia, ay nagtayo lamang ng isang barong-barong sa bakanting lote na malapit sa amin. Pagmamay-ari po yun ng isa sa mga kaibigan ng tatay ko at ang sabi ay hanggat wala pang gumagamit sa bakanting lote na yon ay dun na muna daw kami. Actually, Mama Mia, yung lote na yun ay bahagi po ng isang bahay ng kaibigan ni Papa. Siguro dahil naawa lang siya sa amin, kaya niya kami pinatira doon. Yung aming bahay ay hindi po talaga matawag na bahay sa iba. Ako lang po ang tumatawag noon ng bahay doon kasi wala naman talaga kaming ibang masisilungan. Mama Mia, ang ginawa po naming bahay ay hindi po mga bagong materyales. Sako lang po ang ginawa naming dingding. At mga pinaggamitan ng mga yero ang ginawang pundasyon ng tatay ko para maitayo yun. Kaya naman, Mama Mia, sa tuwing bumabagyo ay talagang nasisira na naman ang bahay namin. Pinapasukan rin kami ng ulan. Lalong-lalo na ng mga alikabok sa daan. Napakahirap ng buhay. Ang akala ko nga noon ay hindi na ako makakaalis sa pamumuhay namin na yon. Pero isang araw, Mama Mia, ay inaya ako ng isa kong kaibigan nung high school na lumuwas raw kami ng Maynila dahil may naghahanap raw ng mga kasambahay. Ang sabi niya ay naghahanap raw yung amo ng tita niya ng mga dagdag na kasambahay dahil talaga namang malaki ang bahay nito. Magre-retire na rin daw kasi ang tita niya, kaya siya raw ang papalit.
Gusto niya akong isama Mama Mia dahil may bakante pa raw na 2 katulong. Ako naman dahil wala akong magawa noon sa buhay ay pumayag ako. Nung una ay parang umaayaw pa ang mga magulang ko. First time ko kasing mawalay sa kanila. Pero ang sinabi ko ay gagawin ko yun para makatulong ako kahit papaano sa aming pamilya. Kung nasa probinsya lang ako ay wala naman akong masyadong maitutulong sa kanila. Kaya naman hindi naglaon ay nakumbinsi ko na rin ang mga magulang ko na pagbigyan ako sa kagustuhan ko na pumunta ng Maynila. Pero bago ako umalis, Mama Mia, ay nakipaghiwalay muna ako sa boyfriend kong si Cardo. Si Cardo kasi Mama Mia ay kababata ko mula elementarya. Naging boyfriend ko siya nung mag first year high school kaming dalawa. Oo, mga bata pa kami, pero Mama Mia, wala naman sigurong bata-bata pagdating sa pagmamahal. Naramdaman ko kasi na seryoso sa akin si Cardo. Kaya naman sinagot ko siya noon. Pero noon ngang maninilbihan na ako sa Maynila ay naisip ko na magiging unfair ako kay Cardo kung hihintayin niya ako. Hindi rin naman kasi masyadong kalakihan ang sasahurin ko doon, kaya alam ko na matatagalan talaga ako bago makabalik. Ang gusto ko sana Mama Mia ay makapag-ipon. Nang sa gayon ay makapagpatayo man lang ako ng kahit na medyo disenteng bahay. Pagkatapos ay makapagnegosyo kahit sari-sari store lamang. Ang babaw po ng pangarap ko, no? Siguro kasi kapag mahirap ka Mama Mia, nahihiya kang mangarap ng mas mataas. Para sa'yo, yung mababaw para sa iba ay napakalaking bagay na. Nahihiya kang mangarap ng mataas kasi alam mo sa sarili mo na siguro ikamatay mo na bago mo pa maabot ang mga pangarap na yon. Mama Mia, nung una ay hindi pumayag si Cardo sa kagustuhan ko. Pero ang sabi ko sa kanya ay matatagalan ako sa Maynila. Baka abutin ako ng 5 o hanggang 8 taon doon. Pagkasabi ko ng mga taon na yon ay bigla namang nagbago ang isip niya. Sabi niya, mahirap nga siguro talaga na mag-antay ng ganun katagal. Tama naman talaga siya Mama Mia. Kaya nga ako nakikipaghiwalay sa kanya para nang sa ganon ay wala akong bitbitin na bagahe papuntang Maynila. Mama Mia, wala rin kasi akong cellphone noon. May cellphone si Cardo pero ako wala. Paano ko siya kukontakin? Paano kami makakapagtawagan? Kaya alam ko na mahihirapan lang talaga kaming dalawa, kaya mas pinili ko na lang na hiwalayan siya. Mama Mia, tinanggap naman ni Cardo yon ng bukal sa kanyang kalooban. Masakit. Napakasakit po ng aming paghihiwalay. Si Cardo kasi ang una kong boyfriend. Mahal na mahal ko siya Mama Mia. Sa katunayan ay naibigay ko sa kanya ang aking pagkababae dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Alam ko, nakakapanghinayang na makipaghiwalay sa kanya matapos ang halos 3 taon na naming relasyon. Pero alam ko rin na yun ang tama at dapat kong gawin. Nang sa ganon ay pare-pareho kaming hindi na mahirapan pa sa magiging sitwasyon. At matapos nga naming maghiwalay, kinabukasan ay agad na kaming pumunta ng kaibigan kong si Sabel sa amo ng tita niya. Pagkadating namin doon ay nalula talaga ako Mama Mia. Gate pa lamang ay sobrang laki na. Siguro mga 5 o 6 na bahay ng aming mga kapitbahay yung gate nila. Ganun kalaki Mama Mia. Napakayaman ng kanilang pamilya. Pagkapasok ko sa gate ay lalo pa akong namangha dahil ang dami-daming mga sasakyan sa loob. Para po yung car show. Yun bang may nagbebenta ng mga sasakyan? Pareho pong mga makikinis, kumikintab at malilinis ang bawat sasakyan na nadadapuan ng aking mata doon. Napaka-unfair naman talaga ng buhay. Eto ang mga mayayaman, siguro tig-iisa silang kotse o baka nga tig-2.
Samantalang kami, kahit kanin, ay hindi man lang namin magawang bilhin. Napakahirap talaga ng aming buhay. Pagkapasok ko sa loob, Mama Mia, kasama si Isabel ay agad kaming sinalubong ng tita niya. May edad na nga talaga ang tita niya. Hindi pa naman daw ito 60 years old pero kailangan na nitong mag-early retirement dahil napagtapos na nito ang mga anak niya sa kanilang pag-aaral. At ang sabi daw ng kaniyang mga anak ay sila na ang bahala sa kanya. Napakaswerte ng tita ni Isabel, Mama Mia. Makakasama na niya ang pamilya niya. Makakaahon na rin sila sa kahirapan dahil sa pagpupursige ng kaniyang mga anak. Masaya ako para sa kanila. Pinapasok kami ng tita ni Isabel. Sa loob ay nag-aantay na pala ang magiging amo naming babae. Medyo strikta po siya kung tignan. Pero nung umiti siya, Mama Mia, ay nag-iba naman ang ihip ng hangin. Napakaganda. Lahat ng ngipin pantay-pantay at puting-puti. Parang artista din sa kinis ang kutis. Iba talaga kapag mayaman. Nahiya tuloy bigla ako sa aking balat noon, Mama Mia. Pinakilala kami ng tita ni Isabel sa magiging amo namin. Siya pala ang asawa ng may-ari ng bahay na yon. Mama Mia, binigyan na kami ng kani-kanyang toka namin sa trabaho. Ako po ay nakatoka sa paglilinis ng garden nila. Simple lang pala ng trabaho ko. Mabuti na lang talaga at sanay na sanay akong mag-alaga ng mga halaman sa probinsya. Hindi lang basta halaman kundi mga tanim din naming mga gulay. Kaya alam ko, Mama Mia, na maaalagaan ko ang garden ni Madam. Pagkatapos niya kaming kausapin ay ipinasyal na kami ng tita ni Isabel sa buong kabahayan para raw maging pamilyar na kami sa lahat. Mama Mia, iba talaga ang laki ng bahay ng mga tunay na mayayaman. Napakaganda. Bawat sulok nito ay parang napakalinis. Pagkatapos naming mailagay ang aming mga gamit sa maid's quarter, kung saan ay tig-iisa pala kami ng higaan na double deck. Mama Mia, ay pinasyal rin ako ng tita ni Isabel sa my garden. Ang sabi niya, yun daw ang magiging main focus ko sa trabaho. Pero kapag wala raw akong ginagawa, ay ayaw na ayaw raw ng kanilang madam na nakikita akong nakatambay sa kung saan-saan at nagsi-cellphone. Umiti na lang ako at ang sabi ko, hindi naman mangyayari yun dahil wala akong cellphone. Sabi niya, kapag nalaman daw ni madam, nagpapetiks-petiks lang kami ay magagalit daw ito at baka ito pa ang maging dahilan para masisante kami. Galante daw ang amo niya lalo na pagdating ng December, Mama Mia. Bukod sa 13th month pay ay may pabonus pa raw ang mga ito. Kaya dapat daw galingan namin sa trabaho nang sa ganon ay makabawi man lang kami sa pinapasweldo sa amin. Mama Mia, masaya ako dahil sa unang pagkakataon ay magkakaroon na ako ng trabaho. Trabaho na alam kong makakatulong sa aking mga magulang. Kinabukasan ay maagang-maaga kaming nagising ni Isabel. Si Isabel, dahil marunong siyang magluto at mana siya sa tita niya, ay doon siya tinitrain sa kusina. Meron naman talaga silang official cook. Pero ang gusto daw ng cook nila ay handa na ang mga gagamitin nito pati na ang mga sangkap ng kanyang lulutuin sa tuwing magluluto siya. Kaya yun ang toka ni Isabel. Habang ako naman, Mama Mia, pagkatapos kong maghilamos at magbihis na ng uniforme, ay pumunta na ako ng garden. Napakaganda ng kanilang garden. Napakalaki din nun kumpara sa mga nakikita kong mini garden sa lugar namin. Merong iba't ibang klase ng halaman. May mga halaman na noon ko lamang nasilayan sa tanang buhay ko. Mama Mia, naging maayos naman ang pagtatrabaho ko doon sa bahay ng amo ko. Sa katunayan ay binigyan niya kami ng aumento sa aming sahod.
dahil pareho daw kami ni Isabel na mga bababait at masisipag. Ang akala ko talaga, Mama Mia, ay tuloy-tuloy na ang swerte ko sa trabaho. Ang akala ko ay tuloy-tuloy na ang pagiging maganda ng pakikisama ko sa amo ko at sa iba ko pang mga kasamahan. Pero nagbago ang lahat, Mama Mia. Isang araw nang dumating ang mga anak ng amo namin. 3 po silang dumating. Isang babae at 2 lalaki. Kambal po yung babae at ang isang lalaki. Samantalang yung panganay nila ay napakalakas po ng dating. Mama Mia, matapos po ang relasyon namin ni Cardo ay wala na po akong ibang lalaking naibigan. Pero nag-iba ang lahat ng yon nung makita ko po si Sir Ben. Si Sir Ben, Mama Mia, ay ang panganay na anak ng amo namin. Yung kaniyang 2 mga kapatid ay nakasimangot nung makita kami. Agad na binigay sa mga ibang katulong ang kanilang gamit at ang sabi ay maghanda raw ng merienda dahil gutom sila. Sa kanilang 3, tanging si Sir Ben lang po ang nakangiti. Naisip ko nga noon baka si Sir Ben ang nagmana sa tatay nila na palangiti kahit na sa amin ang mga katulong. Pero wala naman akong karapatang manghusga o magtanong, Mama Mia. Kaya naman itinikom ko na lang ang bibig ko. Hindi na lang ako nagsalita, lalo na nung isa-isa na kaming ipinakilala sa aming mga bagong dating na mga amo. Mama Mia, yung anak na babae ng amo ko ay napaka-strikta at snob talaga. Nung mapadako na sa akin ang kanyang mama sa pagpapakilala ay inirapan niya ako. Para bang may galit na siya sa akin. Ako naman, Mama Mia, ay hindi maintindihan ang kanyang ikinikilos kaya naman hindi na lang ako kumibo. Lumipas ang mga araw ay tama nga ako. Mabait si Sir Ben pero yung 2 niyang kapatid ay napakapalautos. Kahit ang lapit-lapit na sa kanila yung isang bagay ay iuutos pa talaga sa isang katulong na nagmula sa isang malayong sulok ng bahay. Well, sino ba naman ako para magreklamo? Nandun ako at pinapaswelduhan kaya ang kailangan kong gawin ay ang trabaho ko. Ako, Mama Mia, ay nakakaiwas naman ako sa mga masusungit na kambal. Dahil nga ang main focus ko naman ay sa garden ng bahay. Pero isang araw habang nagdidilig ako, Mama Mia, ay bigla nalang sumulpot si Sir Ben sa likod. Mahilig pala siya sa mga halaman. Yung iba pala doon ay siya pa ang nagtanim. Kinuha niya sa akin yung pandilig at siya na ang tumuloy na magdilig ng mga halaman niya. Aalis sana ako, Mama Mia, pero pinigilan niya ako. Kwentuhan niya ako ng iba't ibang bagay tungkol sa mga halaman. Actually, ang dami niyang triviang baon. Marami akong natututunan sa tuwing magkausap kaming 2. Masaya siyang kausap, Mama Mia. Hanggang sa ang araw na yon ay naging parang araw-araw na nung nakabakasyon sila sa bahay. Mama Mia, napakasaya talaga ng puso ko. Alam ko naman na imposible. Alam ko naman na bituin siya habang ako naman ay buhangin. Kailanman ay hinding-hindi magtatagpo ang mga mundo naming 2. Pero, ang naiisip ko noon, kahit naman imposible yon ay nakakapagbigay pa rin sa akin ng kilig kaya ayos na lang. Masaya na rin ako noon, Mama Mia. Hanggang sa isang araw, habang nasa garden kaming 2 ni Sir Ben ay bigla niyang tinanong sa akin kung may boyfriend na raw ba ako. Naku sir, ano ba namang klaseng tanong yan? Wala po eh. Talaga? Sa ganda mong yan? Sabi niya na siya namang tuluyang nagpakilig sa akin. Naku sir, wala po. Ano bang magandang sinasabi niyo? Nabubulag yata kayo sir. Sabi ko habang nahihiya akong pinupulot ang mga patay na dahon sa isang halaman. Hindi mo ba alam, Lian, na maganda ka? Sabi niya sa akin.
Sir, baka pwedeng mag-iba na tayo ng topic. Nakakahiya kasi. Sabi ko. Okay, sige. Mama Mia, may iba pa siyang mga tinanong sa akin pero sa huli ay bumalik din siya sa tanong kung nagkaroon ba ako ng boyfriend. Kaya inamin ko sa kanya na bago ako pumasok sa pagkakatulong sa kanila ay meron akong boyfriend ng 3 taon. Pero hiniwalayan ko ito dahil sa aking trabaho. Naku, bakit naman? Sayang naman yun. Alam mo, sa totoo lang, masaya kayang magtrabaho o masaya kayang gumawa ng kahit na ano kapag meron kang inspirasyon. Sabi niya sa akin sabay titig ng mga mata ko. Doon, Mama Mia, ay halos matunaw po ang tuhod ko sa sobrang kilig na aking nararamdaman. Naku sir, alam ko naman kasi na magiging unfair ako sa kanya. Hindi ako makakapagbigay ng oras sa kanya. Alam mo na, masyado akong busy sa trabaho ko. At isa pa, wala po akong cellphone kaya hindi ko po siya makokontak. Kaya naman bago pa siya magloko o humanap ng iba dun sa amin, ay nakipaghiwalay na lang ako para nang sa ganun ay walang sisihan. Sabi ko. Ganun ba? Okay, sige, sinabi mo. Pero kapag may pagkakataon ba na muli kayong magkabalikan ay gagawin mo? Ngumiti na lang ako sa huli niyang tanong at hindi na yun sinagot pa, Mama Mia. Umalis na lang ako doon at nagwalis sa likod ng bahay. Ilang araw din akong hindi masyadong pinapansin ni Sir Ben dahil naging busy siya sa kanyang mga kabarkada na pumupunta sa bahay nila para mag-swimming. Kung minsan naman ay umaalis sila lalo na tuwing gabi. Isang gabi, Mama Mia, ay nakaalis nga si Sir Ben. Mag-aalas 12 na noon ng madaling araw pero hindi pa siya dumarating kaya naman medyo nag-alala na ako. Napangiti pa nga ako sa sarili ko noon. Bakit ba ako nag-aalala ng ganito? Kaano-ano ba niya ako? Katulong lang naman ako dito. Hindi naman ako importante kaya bakit ba masyado akong nag-aalala na para bang girlfriend niya? Papasok na sana ako sa maid's quarter nang biglang bumukas ang main door. O Lian, gising ka pa pala. Si Sir Ben ang nagsalita. Ay sir, hindi, kumuha lang kasi uminom lang ako ng tubig, sorry po. Sabi ko na naguguluhan sa mga gusto kong ialibay sa kanya. Ganun ba? Sige, matulog ka na, matutulog na rin ako. Sabi niya. Papasok na sana ako sa loob nung bigla niya akong tawagin, Mama Mia. Lian, sandali. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Diyan ka lang ha. Pumasok siya sa kwarto niya, Mama Mia, at paglabas niya ay may iniabot siya sa akin isang kahon. Sir, ano to? Buksan mo, sabi niya. Pagkakita ko, Mama Mia, ay isang cellphone po ang nasa loob ng kahon na yon. Naku sir, hindi ko po ito matatanggap, wala po akong ibabayad. Sabi ko. Tumawa siya ng malakas na para bang rinig sa buong kabahayan. Ano ka ba? Hindi naman utang yan. Sa'yo na yan. Naku sir, hindi ko po talaga matatanggap to. Sabi ko. Lian, marami ako niyan. Sa totoo lang, meron pa nga akong ibang cellphones doon na hindi nagagamit. Sinabi mo sa akin na wala kang cellphone, di ba? Paano mo kukontakin ang mga magulang mo? Sir, wala din naman kasi silang cellphone. Nahihiya akong sabi. Ganun ba? Sige, sandali ha. Pagkalabas niya ulit galing sa kwarto niya, Mama Mia, ay isa pang kahon ang kanyang iniabot. Cellphone na naman. Sir, bakit dalawa to? Sabi ko. Ipadala mo sa probinsya niyo yung isa. Palagyan mo na rin ng SIM card para may kontak ka sa pamilya mo. Alam ko kasi na mahirap para sa iyo ang magtrabaho dito eh. Napakabata mo pa. Ilang taon ka na ba? Sir, mag-i-18 pa lang po. Sabi ko. O see? Ang bata-bata mo pa para mawalay sa pamilya mo. Kaya tanggapin mo na yan. Ibigay mo na yan sa pamilya mo.
Pagkatapos niyang sabihin yun ay hindi na ako nakapag-react pa, Mama Mia, dahil umakyat na siya ulit at pumasok na sa loob ng kanyang kwarto. Ako naman ay iba yung kilig at saya ang aking naramdaman. Unang beses kong makahawak ng cellphone na binigay sa akin. Dahil unang beses pa lang naman akong nabigyan ng cellphone. Kinabukasan, Mama Mia, ay nagpasuyo ako sa driver ni Madam na kung pwede ay ipadala niya sa bahay namin yung isang cellphone. Pumayag naman ito. Kinagabihan ay agad na may tumawag sa akin at ang nanay ko ngayon. Masayang masaya sila dahil meron na silang kontak sa akin. Mas madali na para sa amin ang komunikasyon. Mama Mia, habang tumatagal po ako sa bahay ng amo ko, ay parang nadadagdagan din ang paghanga ko kay Sir Ben. Napakabait niya kumpara sa ibang family members niya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay inamin na sa akin ni Sir Ben kung bakit siya ganun sa akin. Hindi mo ba nahahalata, Lian, na gusto kita? Sir? Ano pong ibig niyong sabihin? Lian, gusto kita. Hindi bilang katulong, kundi bilang isang babae. Papayag ka ba na maging girlfriend ko? Tanong niya. Sir Ben, alam mo naman 'di ba na magkalayo talaga ang agwat natin sa isa't isa? Alam mo naman na siguro magagalit sa akin ang parents mo. Hindi nila matatanggap kung sakali man. Lian, ano ka ba? Bakit ang layo-layo na ng mga iniisip mo? Ang gusto ko lang malaman ay kung gusto mo rin ba ako. Yun lang. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pero nung bigla niya akong hinawakan sa aking kamay, ay wala na po akong nagawa. Gusto ko po si Sir Ben. Actually, hindi lang basta gusto, kundi parang mahal ko na siya. Kaya naman, Mama Mia, ay pumayag ako na magkaroon kami ng relasyon kahit alam kong napaka-imposible. Bata pa ako noon, kaya naman meron pa akong mga naiisip na mga hopeless romantic thoughts na pwedeng mangyari sa amin. Mama Mia, naging masaya po ako kahit lihim ang aming relasyon. Mas nag-ingat kaming dalawa dahil ayaw naming mabuking ng iba. Pero Mama Mia, may mga pagkakataon talaga na hindi kami nakakapag-ingat ni Sir Ben. Ben na pala dahil boyfriend ko na siya. May mga pagkakataon po na biglang-bigla na lang niya akong hinahalikan. Sa tuwing sa tingin niya ay walang tao sa paligid. Ako naman, kahit medyo umaayaw-ayaw pa, ay talaga namang gustong-gusto ko rin ang mga nangyayari. Mama Mia, mas lalo po akong kinikilig sa ganon. Hanggang sa isang araw ay sinabi ni Sir Ben sa akin na babalik na sila sa kanilang pag-aaral sa ibang bansa. Hintayin ko daw siya dahil babalikan niya ako. Mama Mia, yun po ang ginawa ko. Nagantay ako sa kanya. Matapos ang halos 6 na buwan ay bumalik na rin sila ulit para sa bakasyon. At nung nakabakasyon na siya, Mama Mia, ay balik na naman kami sa dati. Hanggang sa isang araw, hindi na namin napigilan ang aming mga sarili. Yung mayordoma namin ay inutusan ako na maglinis sa loob ng kwarto ni Sir Ben. Wala na kasi akong gagawin noon sa garden, Mama Mia, kaya naman ako ang nakita niya para utusan. Agad naman akong tumalima. Pero pagpasok ko pala sa loob ay nandun pa si Sir Ben at hindi pa ito nakabihis. Naka-boxer short lang po ito. Aalis na sana ako, Mama Mia, dahil hindi pa siya bihis pero bigla niya akong hinila sa loob. Nilak niya ang pinto at saka siniil niya ako ng halik. Hindi na ako nakapagpigil, Mama Mia. Binigay ko na ang sarili ko kay Sir Ben. Hindi ko alam pero hindi ko naman first time. Kaso parang first time ko ulit maranasan ng ganun.
First time kong sumaya ng ganon sa pakikipagtalik. Nung kami kasi ni Cardo, Mama Mia, ay hindi ko naman naramdaman ng ganong klase ng saya at ganong klase ng sarap. Iba po kay Sir Ben. Kaya naman masayang masaya talaga ako nung araw na yon. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, yung araw pala na yun ay magiging mitsa ng trabaho ko sa kanila. Napalakas pala talaga ang ingay ko dahil sobra-sobra akong nasarapan at nasiyahan sa mga ginagawa naming dalawa. Kaya naman nung may nakadaan na maid sa kwarto ni Sir Ben ay may narinig ito. Ang akala niya nung una ay may girlfriend si Sir Ben sa loob. Pero nung lumabas ako sa kwarto ni Sir Ben ay gulat na gulat siya. Tinanong niya ako, Mama Mia, kung may nangyari ba sa aming dalawa ni Sir Ben. Todo deny ako noon pero alam ko po na hindi naman nakakapagsinungaling ang aking mga mata at ang aking mukha. Alam kong namula ako noon sa sobrang hiya. Kaya naman nakumpirma niya, Mama Mia, na ako nga ang babaeng kaulayaw ni Sir Ben sa loob ng kwarto. Biglang napalakas ang boses niya at narinig yun ng mayordoma namin. Galit na galit ito sa akin at ang sabi ay tigilan ko na raw ang kahibangan ko. Kung hindi ay baka makarating pa ito sa amo naming babae at baka mapalayas pa ako. Mama Mia, natakot ako sa isiping yun. Hindi po ako pwedeng mawala ng trabaho dahil nakasuporta po ako sa pamilya ko. Pero hindi po tumitigil sa kakakulit sa akin si Sir Ben. Hanggang sa isang araw ay mismong nanay na nga niya ang nakahuli sa amin. Galit na galit ito, Mama Mia, at sinampal pa ako. Pero pinagtanggol ako ni Ben. Ang sabi niya ay mahal niya ako at paninindigan niya ako. Galit na galit ang mama niya, lalong-lalo na ang papa niya, Mama Mia. Kung nung una, ang tingin ko sa papa niya ay napakabait dahil palangiti ito sa mga katulong at masiyahin, ngayon ay nagbago na ang lahat. Mas terrible pala siya kaysa sa kanyang asawa. Sinuntok niya ng makailang beses si Ben. At ako naman, Mama Mia, ay agad niyang pinalayas sa kanilang pamamahay. Wala akong mukhang maihaharap noon kahit kanino pa man dahil dinig na dinig sa buong kabahayan at alam ng lahat ng mga katulong, pati na ng mga amo namin ang mga nangyayari. Agad akong nag-empake ng aking mga gamit at umalis. Paulit-ulit akong tinawag ni Ben pero hindi ko siya nilingon dahil hawak-hawak siya ng mama niya. Pagkaalis ko doon, Mama Mia, ay umuwi ako sa amin sa probinsya. Nagsinungaling ako sa mga magulang ko. Ang sabi ko ay binigyan ako ng bakasyon dahil wala akong tatrabahuin dahil ere-renovate yung garden ng amo ko. Kung ano-ano nang palusot ang sinabi ko sa mga magulang ko, Mama Mia. Nanghinayang pa sila dahil ang akala nila ay wala raw akong suswelduhin dahil wala akong pasok. Buti na lang talaga at marami akong naipon, Mama Mia. Kaya ang sabi ko ay meron pa rin akong suswelduhin. Yun nga lang, medyo maliit na. Kaya nakampante na rin ang pamilya ko at ang mga magulang ko. Mama Mia, ilang araw pang lumipas hanggang sa naging linggo at buwan na hindi na kami nagkikita ni Ben. Wala na rin akong balita tungkol sa kanya. Gustuhin ko mang tawagan si Isabel pero nahihiya ako sa kanya, Mama Mia. Alam ko na medyo may galit siya sa akin dahil siya pa naman ang nagrekomenda sa akin sa amo namin. Buti na lang talaga, Mama Mia, at may mga regalo sa akin si Ben noon na mga alahas na nagagamit ko sa tuwing ginigipit o gipit na kami sa amin. Hanggang sa isang araw ay may unknown number na tumawag sa akin. Nung sagutin ko yun, Mama Mia, ay parang nagbukas ang langit nung marinig ko ang boses sa kabilang linya. Si Ben. Kinakamusta niya ako. Sabi niya miss niya raw ako. Tinanong niya kung saan ang probinsya namin. Ibigay ko raw ang address ko sa kanya at siya na ang bahalang pumunta doon. Mama Mia, pinuntahan nga ako ni Ben sa aming probinsya. Ang sabi niya ay naglayas na raw siya sa kanila.
Itinakwil na raw siya ng tuluyan ng kaniyang mga magulang at ayos lang yun dahil ang totoo ay mas gusto niya akong makasama. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga sinabi niya. Alam ko kasi Mama Mia na hindi sanay sa hirap si Ben. Lumaki siyang provided ang lahat ng mga gusto niya sa buhay. Lumaki siya na lahat ng mga naisin niya ay isang tawag niya lang ay nandyan na sa kanyang harap. Natatakot ako Mama Mia. Natatakot ako na baka kapag naranasan niya ang hirap ng buhay namin, ay baka siya na ang tuluyang umayaw at iwan ako. Pero hindi naman yun nangyari. Bagkus ay nakisama pa si Ben sa amin. Nung malaman ng mga magulang ko ang nangyari ay nagalit sila sa akin. Ang sabi nila, bakit daw? Binibigyan ko ng ibang kahulugan ang pagtatrabaho ko doon. Bakit daw pinatulan ko ang anak ng amo ko? Nagalit sa akin ang mga magulang ko kaya wala na akong naging ibang choice noon Mama Mia kundi ang umalis na kami ni Ben sa aming lugar. Bumalik kami ng Maynila. Ang sabi niya ay meron naman siyang pinag-aralan. Hindi nga lang tapos pero pwede niya yung gamitin para makahanap ng matinong trabaho. Nagrenta kami ng isang maliit na kwarto Mama Mia. Ako ay naiiwan sa bahay at si Ben naman ay naghahanap ng trabaho. Hanggang sa makahanap na nga siya ng isang trabaho pero hindi naman ganun kalakihan ang sweldo. Minimum lang po. At napakahirap namang mabuhay sa Maynila. Bawat kibot mo gastos. Kaya naman nahirapan talaga kami ng husto. Pero Mama Mia, kinakaya po naming mabuhay. Kinakaya po naming magpakatatag alang-alang sa pagmamahala naming dalawa. Masaya ako noon, Mama Mia. Kahit na mahirap, masaya ako. Sanay naman na ako sa hirap, pero ang hindi ko alam ay kung masasanay rin ba ako kapag nawala na sa piling ko si Ben. Kaya naman bawat pagkakataon na maipaparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ko ay ginagawa ko, Mama Mia. Mahal na mahal na mahal na mahal ko si Ben. Naging mabuti akong may bahay sa kanya kahit hindi pa kami kasal. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang akong naduwal. Nalaman namin na nagdadalang tao na pala ako. Tuwang-tuwa si Ben dahil ang sabi niya ay magkakaroon na raw siya ng junior. Ako naman ay masayang masaya rin Mama Mia. Masaya ako. Dahil nabibigyan ko ng kasiyahan ang pinakamamahal kong lalaki. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang mga linggo at nagkaroon na ng sunod-sunod na check-up para sa pagbubuntis ko. Doon ay mas nahirapan pa talaga kami. Pero nakita ko naman ang pagsusumikap ni Ben kaya hindi ako nagrereklamo Mama Mia. Bagkus ay tumutulong din ako sa kanya ng palihim. Tumatanggap ako ng palabada sa mga katabi naming kwarto. Hindi ko yun sinabi kay Ben dahil alam ko na magagalit siya sa mga ginawa ko. Pero ayoko talaga na maging pabigat na lang Mama Mia. Kitang-kita ko po na nahihirapan ang pinakamamahal ko. Kaya naman gumagawa ako ng paraan sa abot ng makakaya ko para maiparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Hanggang sa isang araw ay masayang-masaya siyang tumawag sa akin. Ang sabi niya ay magse-celebrate daw kami. Magbihis daw ako at magdi-date kaming dalawa. May increase daw kasi sa sahod niya at medyo malaki-laki yun Mama Mia kaya kakayanin na raw niyang mag-ipon para sa panganganak ko. Mama Mia, binigyan din daw siya ng health benefits ng kanilang kumpanya na kasama ako kapag magpapakasal na kaming dalawa. Kailangan daw kasi legal na asawa Mama Mia. Kaya naman ang sabi niya ay magbihis ako para magkaroon kaming dalawa ng simpleng selebrasyon at kinabukasan din ay aayusin namin ang kasal namin sa West. Masayang masaya ako noon Mama Mia. Hindi ko na nga naisip na makapagpakasal pa kaming dalawa ni Ben. Pero mangyayari na ang matagal ko nang inaasam. Kaya masayang masaya talaga ang puso ko.
Nagbihis na ako. Naligo ako, nagpabango ng aking mumurahing pabango. Alam ko na kahit mura yun ay gustong-gusto naman ni Ben ang amoy nun. Dahil ang sabi niya, yun daw ang amoy na makakapagpaalala sa akin sa kanya. Nag-aantay ako noon kay Ben dahil ang sabi niya ay susunduin niya ako. Sabay na raw kaming pumunta sa pinakamalapit na kainan. Sabi niya 5:00 daw ang out niya sa office. Kaya naman 6:00 pa lang ay baka nasa bahay na siya. 5:30 pa lang Mama Mia ay nakabihis na ako at nag-aantay na sa pagdating ng pinakamamahal kong lalaki. Pero antay ako ng antay. Hanggang sa malate siya ng 10 minuto, 20 minuto, hanggang naging 1 oras, hanggang naging 2 oras. Mama Mia, tinatawagan ko na ang cellphone number niya pero cannot be reached na. Noon ay kinakabahan na ako. Hanggang sa may humahangos na lalaki na pumunta sa kwarto namin. Lian! Lian! Sunod-sunod niyang tanong. Bakit po? Pagkabukas ko ng pinto, Mama Mia, ay humahangos pa rin siya at hindi pa maayos na nagsasalita. Lian, wag kang mabibigla ha? Ayusin mo ang sarili mo. Buntis ka pa naman. Bakit nga po? Sabi ko na kinakabahan na talaga ng sobra-sobra. Lian kasi, si Ben. Anong nangyari kay Ben? Agad kong tanong. Si Ben, sinaksak 3 beses sa tagiliran. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay halos himatayin ako sa sobrang kaba na naramdaman ko. Pero pinatatag ko ang sarili ko. Tinanong ko sila kung saan si Ben dinala, kung nasa ospital ba. Pero ang sabi nila, Mama Mia, ay hindi na raw ito umabot ng ospital. Sa ambulansya pa lang daw ay naghihingalo na ito hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Mama Mia, pagnanakaw po ang motibo sa krimen. Yun ang sabi nila dahil nawala ang wallet ni Ben pati na rin ang cellphone nito. Napakasakit nun para sa akin. Bakit may mga taong ganon? Bakit may mga tao na hindi na lang paghihirapan ang mga bagay na makukuha nila sa kanilang buhay? Bakit may mga tao na ang gusto nila ay simple lang at easy na buhay kahit na makasakit o makapatay pa sila ng iba? Iyak ako ng iyak noon, Mama Mia, pero inaalo ako ng mga naging kaibigan ko na rin sa boarding house namin. Ang sabi nila ay kailangan ko raw magpakatatag alang-alang sa anak namin ni Ben. Kaya kahit na mahirap, Mama Mia, ay pinatatag ko ang sarili ko. Ang sabi ko kasi, at least may naiwan na alaala sa akin ng pinakamamahal kong lalaki. Kinabukasan, pagpunta ko ng morgue ay wala na doon ang katawan ni Ben. Ang sabi ng mga nakabantay doon, Mama Mia, ay kinuha daw kaninang madaling araw. Tinanong ko kung sino pero ang sabi nila hindi nila alam kaya tanungin ko na lang daw sa may nurse station. Mama Mia, ilang beses po akong nakiusap para sabihin sa akin kung sino ang kumuha ng bangkay ng lalaking mahal ko. Lahat sila sinasabi ay wala raw akong karapatan at hindi raw nila dapat na ipaalam yon dahil confidential daw yon. Tinanong nila kung kaano-ano ako ni Ben. Nung sinabi kong asawa ako ay hinanapan nila ako ng katibayan. Napakahirap pala talaga, Mama Mia, kapag hindi kayo kasal ng taong mahal mo. Wala akong maipakitang ebidensya. Tanging ang tiyan ko lang at ang mga luha ko. Hanggang sa isang nurse ang naawa sa akin. At ang sabi niya ay sasabihin niya raw sa akin basta wag ko raw sasabihin na siyang may sabi.
Mama Mia, dun ko nalaman nang kumuha pala sa bangkay ni Ben ay walang iba kundi ang pamilya niya. Lalo akong nanlumo noon. Paano ko ba dadalawin o pupuntahan man lang si Ben? Alam kong hindi ako tanggap ng mga magulang niya. Alam kong magkakagulo lang kapag nandun ako. Iyak lang ako ng iyak sa loob ng boarding house, Mama Mia. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa naglakas loob na akong puntahan sila sa bahay nila dahil hindi ko kaya na kahit sa huling pagkakataon ay hindi ko masilayan ang mukha ni Ben. Mama Mia, pagkadating ko sa bahay nila ay pinagbuksan ako ng gate. Takot na takot ako noon. Kinakabahan at nangangatog ang mga tuhod ko. Pero pilit kong pinapatatag ang sarili ko, Mama Mia, alang-alang sa impormasyon kung saan ang burol ni Ben. Mama Mia, pagdating ko doon, sa loob, ay tinignan ako ng mama ni Ben. Buntis ka? Ilang buwan na? Mag-aanim na po, sabi ko. Okay. Anong ginagawa mo dito? Pakiusap po. Pwede po ba na malaman kung nasaan nakaburol si Ben? Gusto ko lang po talaga siyang makita. O sige, magantay ka dyan. Isasama kita. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay gulat na gulat talaga ako. Akala ko ay luluhod pa ako at luluha ng dugo bago niya ako pagbigyan. Pero nabigla talaga ako sa reaksyon niya. Nandun pa rin yung pagka-snobbish niya. Pero hindi naman niya ako pinagtabuyan. Bagkos ay pinasakay pa niya ako sa loob ng kotse, Mama Mia, at pinuntahan namin ang funeral parlor kung saan nakaburol si Ben. Maganda ang burol niya. Isang burol na alam ko na kailanman ay hindi ko maibibigay sa kanya. Kaya lihim na lang akong nagpasalamat noon sa isipan ko sa mga magulang ni Ben dahil kinuha nila ang bangkay ng kanilang anak. Nakaabot pa ako ng 3 araw na burol, Mama Mia, hanggang sa tuluyan hanggang mailibing si Ben. Gustong-gusto kong maglupasay sa pag-iiyak doon sa may sementeryo pero hindi ko ginawa dahil nakakahiya. Lalong-lalo na sa mga kaibigan ng pamilya nila. Hindi nila alam kung sino ako, Mama Mia. Wala rin naman akong karapatang magdemand para ipakilala nila ako. Sapat na sa akin na pinayagan nila ako, napuntahan at madalaw ang burol ni Ben hanggang sa mailibing na nga siya. Mama Mia, pagkatapos ng libing ay umuwi na ako doon sa boarding house. Pagka-uwi ko ay matutulog sana ako dahil sa sobrang pagod na naramdaman ko at sa sobrang sakit ng puso ko. Pero bigla na lang pong nag-ring ang cellphone ko. Nung sagutin ko yun, Mama Mia, ay nanay pala ni Ben. Tinanong niya kung nasaan ako. Sinabi ko kung nasaan at pinuntahan nila ako doon. Kasama niya ang asawa niya. Sabi nila ay hindi raw ako nararapat doon, lalong-lalo na at buntis ako. Ayoko sanang pumayag, Mama Mia, pero nagpumilit sila na ilipat ako sa isang mas maayos na apartment. Hindi naman nila ako pinapunta o pinatira sa bahay nila. Isang apartment po ang inupahan nila para sa akin. Hindi naman yon kasing laki ng apartment noon ni Ben at hindi naman yon kasing laki ng bahay nila pero maayos na yon kumpara sa bahay ko. Kumpara sa boarding house kung saan ako galing at kumpara sa bahay namin sa probinsya. Kaya masaya na rin ako, Mama Mia. Ang buong akala ko talaga ay tanggap na ako ng mga magulang ni Ben. Ang buong akala ko talaga ay dahil sa anak ko, kaya tinatanggap na nila ako na maging bahagi ng kanilang buhay. Mama Mia, pinapadalhan din nila ako ng mga groceries, vitamins at kung ano-ano pa. Binibigyan din nila ako ng pera. At tuwing check-up ko, Mama Mia, ay pinapasunduri nila ako sa driver nila.
Hindi na ako nagtanong noon sa kung bakit nila ginagawa yon. Ang iniisip ko na lang ay baka na-guilty sila dahil tinakwil nila si Ben nung nabubuhay pa ito. Kaya baka gusto ng mga ito na bumawi sa pamamagitan ng pag-aalaga sa akin at sa magiging apo nila. Pero dun pala ako nagkamali ng akala. Mama Mia, dahil po maliit akong babae, ay nasisaryan po ako nung mga anak ako. Parents ni Ben ang gumastos. Lahat-lahat, Mama Mia. Binigyan pa nila ako ng pang-allowance dahil kailangan ko raw yun para makarecover ako at hindi na iisipin ang mga gastusin. Masaya ako, Mama Mia. Masaya ako nung mga panahon na yun hanggang sa tinanong ko na ang nurse kung bakit hindi pa nila isinasama sa akin ng anak ko. Ang sabi niya ay tatunungin niya raw sa nursery room. Pero pagdating niya doon, Mama Mia, ay wala na po ang anak ko. Oo, Mama Mia. Itinakas po ng mga magulang ni Ben ang anak ko. Lalaki po ang anak namin ni Ben. Saktong-sakto yung sinabi niya na magkakaroon na siya ng junior. Pero Mama Mia, saan ko ba hahagilapin ang anak ko? Magdadalawang taon na po ngayong Oktubre na nawala siya. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya mahanap. Yung bahay ni na Ben, yung mansyon nila ay iba na po ang nakatira. Ang sabi ng mga nakatira doon ay nag-migrate na raw ang pamilya ni na Ben dun sa Amerika. Mama Mia, inilapit ko na po ito. Ang problema ko sa isang abogado. Pero ang sabi niya ay kailangan daw muna na makauwi ng Pilipinas ang mga magulang ni Ben bago sila pwedeng maipadampot. Hindi rin daw kasi nila alam at hindi ko rin daw alam kung saang lupalop sa Amerika nandoon ang mga magulang ni Ben. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay nagdadasal pa rin ako na sana dumating ang panahon na makita ko ulit ang anak ko. Nakauwi na pala ako sa probinsya namin. Balik sa isang kahig, isang tuka ang buhay ko. Balik ako sa kung saan nagsimula ang lahat. Pero ngayon, Mama Mia, ay mabigat na talaga ang puso ko. Nasasaktan pa rin ako sa pagkawala ni Ben, sa biglaan niyang pagkamatay. Pero mas lalo naman akong nasasaktan sa biglaang pagkawala ng anak naming dalawa. Napakahirap po maging mahirap, Mama Mia. Mahirap ka na nga, nilulugmok ka pa sa lusak. Nilulugmok ka pa sa lupa ng mga tao na dapat sana ay tumutulong sa'yo. Napakahirap ng buhay. Hindi ko alam, Mama Mia, kung hanggang kailan ko kakayanin na hindi ko makasama ang anak ko. Dahil sa ngayon po, ay hirap na po ako. Maraming salamat sa pakikinig nyo dito sa aking kwento. Naway, mahanap ko na ang anak ko. Naway tulungan nyo ako sa pagdarasal. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapasalamat, Lian. Napakahirap naman ang buhay ni Lian. Naku, girl. Yun talaga, totoo yun. May mga pagkakataon na kung sino pa yung nahihirapan ay mas lalo pang pinahihirapan ng lipunan. Lian, pakatatag ka lang ha. Laban lang. Buhay ang anak mo, kaya anumang oras ay pwedeng-pwede kayong magkita. Magdasal ka lang ng magdasal. Ibibigay at ibibigay sa iyo yan ng Diyos. Kung hindi man ngayon, siguro sa mga darating na panahon. In His time. Magdasal ng magdasal ka lang. Huwag kang mag-alala, ipagdadasal ka rin namin. Maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mo dito sa ating programa. Kung kayong nakikinig ngayon ay may sariling kwento ng buhay na nais niyong i-share dito sa atin, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com
Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Pagkatapos ay mag-click na rin kayo ng notification bell kung nakapag-subscribe na kayo. Kung hindi pa, subscribe muna tapos click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Ako po ay nagagalak at kulang po ang pasasalamat para maihatid ko sa inyo kung gaano po ako ka-grateful sa ginagawa niyong pagsuporta sa akin. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.